Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also. Sa loob ng 3 araw, 2 leader ang bumagsak. Una, ang matagal ng Supreme Leader ng Iran. Pagkatapos, ang lalaking inaasahang magpapatuloy ng kanyang pamumuno, si Alireza Arafi. Sa loob lamang ng ilang araw, nagbago ang takbo ng isang buong bansa at posibleng ng buong rehiyon. February 28, 2026, gabi sa Tehran. Tahimik ang lungsod pero biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na pagsabog, sunod-sunod. Ang target ay ang compound ng Supreme Leader, ang pinakaimportanteng lugar ng kapangyarihan sa Iran. Isang pinagsamang airstrike ng Estados Unidos at Israel ang tumama sa lugar. Ilang oras ang lumipas, kinumpirma ng Iranian state media ang mabigat na balita. Patay na si Khamenei, mahigit 3 dekada siyang namuno sa Iran. Siya ang may huling desisyon sa mahahalagang usapin, militar, ugnayang panlabas at direksyon ng bansa. Malaki ang impluensya niya sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at sa kabuuang sistema ng gobyerno. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lang simpleng pagkawala ng isang opisyal. Ito ay pagkawala ng pinakaugat ng kapangyarihan sa Iran. Ayon sa konstitusyon ng Iran, kapag namatay ang Supreme Leader, kailangang bumuo agad ng pansamantalang pamunuan, kaya mabilis na binuo ang Interim Leadership Council. Layunin nitong panatilihing maayos ang gobyerno, habang naghahanap ng permanenteng kapalit ang Assembly of Experts. Isa sa mga napiling miyembro ng konseho ay si Alireza Arafi. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Si Arafi ay kilalang kleriko mula sa QOM, ang sentro ng relihiyosong pag-aaral sa Iran. Siya ay naging pinuno ng mga Islamic seminaryo at miyembro ng Guardian Council, ang makapangyarihang lupon na nagsusuri ng mga batas at kandidato sa eleksyon. Kilala siya bilang tapat sa sistema ni Khamenei at taga-suporta ng mahigpit na pamumuno. Para sa marami, siya ang natural na susunod na magpapatuloy ng parehong direksyon ng bansa. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakakilos ang bagong konseho, may panibagong pag-atake. March 1 to 3, 2026, sunod-sunod ang bombahan sa Tehran at mga mahahalagang military sites. Tinarget ang mga gusaling, may kaugnayan sa liderato at pambansang seguridad. Sa ikalawang bugso, maraming senior officials at leader militar ang nasawi. They have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. So we'll see how we do, but we're doing very well. We have a great military. Kasama rin dito ang ilan sa pamilya ni Khamenei at sa kabila ng mga bali-balita, si Alireza Arafi ay napaulat na kabilang sa mga nasawi bagamat may ilang ulat na buhay pa siya at nagpapatuloy sa pagiging bahagi ng Interim Leadership Council. Bukod pa rito, malaki rin ang problema ng Iran sa kanilang depensa. Ang kanilang mga air defense system ay tinarget at nasira sa unang atake. Dahil dito, ang mga fighter jets ng Estados Unidos at Israel ay nakapasok at nakalabas sa Iranian airspace ng malaya. Ang S-300 at S-400 systems ay halos hindi na gumana, kaya halos walang nakaharang sa mga advanced na jets habang bumabagsak ang kanilang bomba sa mga target. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis na napinsala ang liderato ng bansa at ang iba pang mahahalagang opisyal. נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. Sa loob ng Iran agad nagdeklara ng state of emergency. Mas dumami ang presensya ng militar sa mga pangunahing lungsod. Pinaghigpitan ng internet upang pigilan ang pagkalat ng mga hindi kumpirmadong balita. Ang IRGC ay naglabas ng pahayag na magsasagawa sila ng paghihiganti laban sa sinumang responsable. Sa mga lansangan, may mga taong nagtipon upang magluksa. May ilan namang tahimik na nag-aalala sa maaaring mangyari. May takot sa posibilidad ng mas malaking digmaan.
May takot din sa panloob na kaguluhan kung mag-agawa ng kapangyarihan ang iba't ibang grupo. Sa labas ng Iran, ramdam agad ang epekto. Ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo, ay opisyal nang isinara ng Iran. Nagbanta sila na aatakihin ng anumang barko na magtatangkang dumaan. Dahil dito, mahigit 3,200 barko ang stranded sa rehiyon, kasama ang 150 tankers na nakaangkla sa labas at naghihintay ng seguridad. Maraming kumpanya ang natakot magpadala ng cargo at maraming insurer ang nag-alis ng war risk coverage. Ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay tumaas sa mahigit $82 kada bariles. Ang epekto nito ramdam sa mga bansang umaasa sa imported fuel tulad ng Pilipinas at maaring magpataas ng presyo ng gasolina at iba pang bilihin sa mga susunod na araw. Sa parehong panahon, ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang tagumpay ng ikalawang bugso ng atake bilang bahagi ng kanyang kampanya para sa total victory laban sa rehimeng Iran. Tinawag niya itong decapitation of terror at sinabi na napigilan ang nuclear threat ng Iran. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Hinimok niya ang mga mamamayan ng Iran na samantalahin ang pagkakataon na bawiin ang kanilang bansa mula sa mga kleriko. Sa Strait of Hormuz, nagbabala siya na magbabayad ng mahal ang sino mang haharang sa malayang kalakalan at iginiit ang kakayahan ng US Navy na buksan ang daanan sa anumang paraan. Iginiit naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ng Israel Defense Forces na ang ikalawang atake ay bahagi ng kanilang kampanya upang putulin ang ulo ng ahas sa Tehran. Hayon sa kanila, ang pag-target sa mga bagong leader at general ng IRGC ay isang mensahe ng hustisya para sa mga biktima ng mga proxy groups ng Iran. Iginiit ng Israel na ang operasyon ay precision strike lamang at ang layunin ay panatilihin ang katatagan ng buong Middle East, hindi maghasik ng mas malawak na digmaan. Binigyang diin din nila ang intelligence superiority ng Israel sa pagtukoy ng galaw ng mga natitirang opisyal ng Iran. Samantala, nanawagan ang United Nations ng agarang pagpigil sa paglala ng sitwasyon. Ang iba't ibang bansa ay naglabas ng kani-kanilang pahayag. Ang ilan ay sumusuporta sa aksyon laban sa Iran, habang ang iba naman ay nagbabala na maaring humantong ito sa mas malawak na digmaan sa Middle East. May pangamba rin tungkol sa programang nuklear ng Iran. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel sa loob ng maraming taon. Kung lalala pa ang sitwasyon, maaring masangkot ang iba pang bansa sa rehiyon. Sa loob ng Iran, nananatiling bukas ang pinakamalaking tanong: sino ngayon ang may tunay na kontrol? Kung wala na sina Khamenei at Arafi, sino ang hahawak ng direksyon ng bansa? Ang natitirang miyembro ba ng konseho? Ang militar? Mayroon bang bagong leader na ilalabas sa tamang panahon? Sa kasaysayan, kapag biglang nawawala ang pinakamataas na leader, maaring mangyari ang dalawang bagay. Maaring mas lalong humigpit ang kontrol ng Estado o maaring magsimula ang panahon ng pagbabago. Sa loob lamang ng 3 araw, nabago ang takbo ng Iran. 2 pangalan ang bumagsak, maraming senior officials ang nasawi, ngunit ang mas malaking kwento ay tungkol sa kinabukasan ng bansa. Habang ang mundo ay nakatingin at naghihintay, malinaw na ang mga susunod na hakbang. Maging ito man ay paghihiganti, diplomasya o bagong pamumuno, ay magtatakda ng direksyon hindi lang ng Iran, kundi ng buong rehiyon. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakaapektado ay ang mga ordinaryong tao. Ang mga pamilyang nag-aalala, ang mga manggagawang nasa ibang bansa, at ang mga mamamayang umaasa na sa kabila ng kaguluhan, mananaig pa rin ang kapayapaan.